Good day everyone. Today we're going to discuss about development economics. So here are the subtopics. First is what is development economics, what is economic development, breaking down development economics, economic growth and economic development, GNI and GDP, human development index, strategies for development, challenges and constraints, and international cooperation and aid. So what is development economics? Development economics is a branch of economics that focuses on improving fiscal, economic, and social conditions in developing countries. Development economics considers factors such as health, education, working condition, domestic and international policies, and market conditions. Development economics ay isang pag-aaral na nakatuon sa kung paano mapapaunlad ang ekonomiya ng isang bansa. Pinag-aaralan nito kung paano mapapaganda yung pamumuhay ng mga tao sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng ekonomiya and yung pagbibigay ng job opportunities sa mga tao. For example, yung sa 4Ps. Layunin ng 4Ps na matulungan ng mga tao na may problema sa financial sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng tulong financial na magagamit nila sa kanilang pang-araw-araw at yung pag-aaral ng kanilang mga anak. So, sa pamamagitan nun, napapadali yung pamumuhay ng mga tao and na magiging result sa pag-unlad ng ekonomiya natin. Economic development is the growth or the standard of living of a nation's people from a low-income economy to a high-income economy. When the local quality of life is improved, there is more economic development. When social scientists study economic development, they look at a lot of things. So, ang economic development ay tumutukoy sa process ng pagpapabuti ng kabuuang ekonomiya ng isang bansa. Kasama rito yung pagtaas ng kita ng mga tao, paggawa ng maraming trabaho, and yung pag-unlad ng mga public services katulad ng education at yung health. Ang economic development ay mas malawak kaysa sa paglago ng ekonomiya dahil hindi lang kita or yung production ng kanilang sinusukat, kundi pati yung mga kalidad ng or yung quality ng buhay ng mga tao. For example, yung Build program ng government. Sa pamamagitan nun, nakapagpatayo ng maraming kalsada, tulay, airport, and yung mga daungan. Bukod sa mga pagbibigay pa ng trabaho habang tinatayo yung mga yon, nagdadala rin yun ng pamatagalang benefits sa ating ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapadali ng kalakalan at yung sa ating tourism. Breaking down development economics. Development economics studies the transformation of poor countries into more prosperous nations. Strategies for transforming a developing economy tend to be unique because the social and political background of a country varies dramatically. So, ang development economics ay ang pag-aaral kung paano nababago ang mga mahirap na bansa patungo sa pagiging mas maunlad ng mga bansa. For example, sa Pilipinas yung program na Kalahi Seeds, yung kapit-bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services. Ito yung naglalayang tulungan yung mga community na mapaunlad ang kanilang mga komunidad sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga patubig, kalsada at yung mga eskwelahan. Yung programang ito yung idinisenyo upang umayon sa pangailangan ng mga local community at isalang-alang yung kanilang kultura at tradisyon na nagpapakita pa rin ng kakaibang strategy na tumutugma sa sitwasyon ng kanilang community or sa sitwasyon ng ating bansa. Economic growth, an increase in the amount of goods and services produced per head of the population over a period of time. Economic growth enables an increase in the indicators like GDP, per capita income, and etc. Economic development. Economic development enables improvement in the life expectancy rate, infant mortality rate, literacy rate, and the poverty rates. So, yung economic growth, ito yung tumutukoy sa pagtaas ng dami ng mga product and services na nagagawa ng isang bansa sa loob ng isang taon. Sinusukat yung gamit yung mga gross domestic product or yung GDP and per capita income or yung kita kada taon. For example, kung tumaas yung production ng bigas ng mais sa Pilipinas, tataas din yung kita ng mga magsasaka at ng buong ekonomiya. And while yung economic development naman ay, ito ay yung mas malawak at tumutukoy siya sa pangkalahatang pagpapabuti ng quality ng buhay ng mga tao. Kasama rito yung mga life expectancy, infant mortality rate, literacy rate, and yung poverty rate. Kung for example, kung ang government ng Pilipinas nagpatayo ng maraming ospital, schools, tapos nagbigay siya ng maraming libreng education and medical service, mapapabuti yung way of living ng mga tao and kasama ito yung economy.
So, yung difference between the two ay yung economic growth ay nakatuon siya sa kita at production habang yung economic development ay nakatuon siya sa pagpapaunlad ng lipunan at quality ng buhay ng mga tao. So, kung wala yung dalawang yon, may hirapan ng isang bansa na umunlad yung kanilang economy. GNI versus GDP. Gross National Income or GNI is the sum of a nation's gross domestic product and the net income it receives from overseas. Ang GNI daw po focuses on who owns the production. Tapos ang GDP or gross domestic product is a monetary measure of the market value of all final goods and services produced in a period of time, often manually or quarterly. Ang GDP daw po ay focuses on where production takes place. Yun daw po ay nasa loob lang ng isang country. Human Development Index. The Human Development Index is a tool developed by the United Nations to measure and rank countries' level of social and economic development. Four principal areas of examination are used to rank countries: mean years of schooling, expected years of schooling, life expectancy at birth, and gross national income per capita. So, ang Human Development Index or yung HDI ay isang sukatan na binuo ng United Nations upang masukat at mairank yung mga antas ng pagkaunlad ng panlipunan at pang-ekonomiya ng mga bansa. Sinusuri nito yung apat na pangunahing aspeto ng pag-unlad. Ito yung mga mean years of schooling, expected years of schooling, life expectancy at birth, at yung gross national income per capita or yung kabuang pambansang kita per capita. Ginagamit ang HDI upang malaman kung paano umuunlad ang Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Kung mataas ang HDI ng Pilipinas, nangungulugan ito na may magandang quality ng edukasyon, mahabang buhay at mas mataas na kita ng mga tao. Gayunpaman, kung mababa ang HDI, nangungulugan ito ng mas maraming problema sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan ng mga tao sa isang bansa. Strategies for development. Number 1. ISI or Import Substitution Industrialization. ISI is protecting domestic industries by substituting imported goods with locally produced ones. Ibig sabihin daw po nun, ang ISI daw po ay nag-aim na mag-develop ng parang mas nagfo-focus siya na mas matangkilik natin yung mas matangkilik ng isang bayan yung kanilang produkto imbis na umasa sila sa produce ng ibang bansa. Number 2, Export-Oriented Industrialization or EOI. Promoting economic growth through export-led manufacturing. Yung daw pong EOI ay ikaw yung nagpo-produce, mas parang yung country mo yung nagpo-produce sa ibang bansa ng mga needs nila. Yun po yung mga foreign country po yung nag-i-invest sa country natin. Last, number 3, human capital development. Investing in education, healthcare, and skills training to enhance productivity and competitiveness. Sa madaling sabi daw po, ang human capital development daw po ay isang paraan nakatuon sa pamumuhunan sa mga tao upang ma-unlock nila yung kanilang potensyal at mapabuti ang kanilang pagganap sa lugar ng trabaho. Poverty trap naman po tayo. Ang example ko po sa poverty trap is, kunyari po si Rose single mother, tapos atra po sila sa low income environment or sa low income neighborhood. Tapos may trabaho po siya, may part-time job po siya, pero minimum wage lang po yung sinasahod niya. Tapos yung sinasahod niya naman po is hindi po sumasapat sa food, rent, and utilities. Hindi po sapat. Hindi naman po siya makapag-ipon dahil nga po kakunti yung sinasahod niya. Hindi pa nga po sumasapat sa mga basic needs nila. Kaya po, yun po, natutrap po sila sa poverty. Kasi po, hindi po siya makapag-ipon ng pera kasi nga po hindi po naman pumapunan yung basic needs nila. Tapos makapag-ipon po ba siya? Diba? Hindi naman po. Hindi din po siya makapag-invest para sa future nila. Sa inequality naman po tayo. Sa inequality po, ang example po dito is, pare po sa isang lugar, meron pong school A at school B. Ang school A po is merong brand new computers, well-equipped library po, and small class sizes. And ang mga teachers po dito
are highly experienced and well-paid po sila. Tapos sa school B po is kabaliktaran. Wala po silang maayos na computer, outdated po computer sila, and limited po yung library nila. Tapos, ang class size po sa nila is malaki. Dahil pong pumapasok. Tapos yung teachers po is hindi ganun kataas yung experience and less paid po sila. Doon po pumasok ang inequality. Dito po pumasok ang inequality. Ang pumapasok po sa school A is meron na po agad malaking advantage kumpara sa pumapasok sa school B. Kasi po ang school A is hindi po limited yung resources nila, yung equipment nila, ando na, papasok na lang sila. Yung sa B po is hindi. Yun nga po, kulang po sila sa gamit, ganun. Kaya po doon pumapasok ang inequality, sorry. Dito lang po tayo sa corruption. Ang example ko po sa corruption is, kunyari po yung isang government official is yung funds po na para sa infrastructure na ipapatayo para sa isang komunidad is bubulsan niya po or ililipat niya po sa account niya para po sa sariling interes. Number 1, Official Development Assistant, OODA. Foreign aid provides the government to support development, focusing on poverty reduction, economic growth, human development, infrastructure development. Ano nga ba ang Official Development Assistant o ODA? Ito ay tumutukoy sa pagtulong ng ibang bansang mayaman sa mahihirap na bansa, tulong sa pinansyal o technical na maaaring makatulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng isang ibang karatig na bansa na kinakailangan ng tulong. Halimbawa dito is yung poverty reduction. Ito ay pagbawas sa kahirapan ng isang bansa. Halimbawa dito is ang binibigay na gobyerno na tulong sa isang proyekto na maaaring makatulong sa mahihirap. Katulad dito is yung halimbawa nito is yung pagtulong sa isang mga katutubo na gumagawa ng sariling produkto o yung sariling atin. Tinutulungan ito ng gobyerno para magkaroon ng tulong sa karagdagang tulong sa mga kagamitan o yung na maaaring makatulong sa kanilang ginagawang proyekto na makakatulong sa kanila sa pag-unlad ng kanilang business o yung ginagawa nila na makapagbibigay ng maraming trabaho sa mga kapwa nila katutubo. Yun yung poverty reduction o yung na makakatulong sa pagbawas ng kahirapan. Naman is human development. Ang human development ay tumutukoy sa pagkakabuti ng kalidad ng isang mamayanan simula pagkabata hanggang sa pagtanda. Halimbawa nito is pagbibigay ng edukasyon sa isang mamayanan na nabibigay ng maayos na kaalaman mula hanggang kinder, elementary, hanggang pagtanda nito na makakatulong sa kanya sa pag-develop ng kanyang kaalaman, kahusayan sa pagiging isang mamayanan sa ating bansa. Sunod naman is yung infrastructure development. Ito naman ay tumutukoy sa pag-unlad ng infrastruktura ng mga pondong galing sa pondo na binibigay ng gobyerno katulad ng mga proyekto o programa na inihahain sa mga mamamayanan. Katulad dito yung mga edukasyon nga, tapos yung pangkalusugan at saka yung mga proyekto sa environment natin o sa ating bansa katulad ng paggawa ng kalsada, tulay at iba pa. Number 2 naman is multilateral agency. Organization like World Bank, IMF o yung International Monetary Fund o UN o United Nations providing financial and technical assistance for development. Okay, ano naman ang challenges at limitasyon sa multilateral agency? Ang mga kondisyon dito is yung papaunlarin ang ating ekonomiya ng ating gobyerno gamit yung pondo na hiniram galing sa ibang bansa. At saka yung pagbawas ng korupsyon sa ating bansa na makakaapekto sa hindi paglutas ng ating problema sa ekonomiya dahil sa mga korupsyon ng pamahalaan. Halimbawa dito is yung
yun nga, paggamit ng, imbis na gamitin yung pondo para sa pag-unlad ng ekonomiya ng ating bansa is yung ibang official o yung pamahalaan is ginagamit to sa pangsariling kapakanan o yung kinukurap yung pondo na dapat sa pag-unlad ng ekonomiya na mas lalong ikalulubog ng ating ekonomiya at pagdami ng utang. So that's all. I hope you learn a lot of things from us about development economics. Thank you for watching.